I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people. For only by providing clarity will they invest in it. Kaya naman, ito ang aking mga mahigpit na tagubil sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad. Walang puwang ng mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. Distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At sa kapalitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Complex requirements and the processing time must be reduced. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulugmat. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Halos 2 taon nang binabanatag si PBBM. Atin pong matatandaan, nagsimula po yatang birahin itong si BBM pa noon, bago mag-eleksyon nung nangangampanya pa. Nung saan, marami na siyang tinanggap. Dami na niyang tinanggap noon. Nasabihan siyang weak leader. Inakusahan din siyang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero sa kabila niyan, nanatiling kalmado at tahimik si PBBM. Matatandaan natin na noong panahon ng kampanya, kainitan itong pulburon issue niya. Pero kaagad namang sumagot itong si PBBM sa pamamagitan ng drug test. Ayun, negative. Buong akala ko noon na matatapos na yung issue patungkol dito. At lalo pang lumala nung pinagsigawan na ni dating Pangulong Duterte na meron tayong bangag or adik na Pangulo. At yan naganap doon sa kauna-unahang rally ng mga maisog ba yun? Mausog. Yun yata sa Mindanao yun. Na kung saan talagang pinagwagwagan, pinagsigawan ni dating Pangulong Duterte na bangag noon, bangag ang presidente natin ngayon. Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. At dahil dyan ay hindi naman nakatiis yung mga taga-media. Tinanong ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung anong masasabi niya tungkol dito. Ayun, napakaiksi lang ang sagot niya. Maybe it's because of fentanyl. Sa mga hindi nakakaalam, ito kasing fentanyl ay isang uri ng pain reliever. Pati ang First Lady ay nadamay na sa intriga. Ang daming paratang pero walang pasihan. Dito, akala ko matatapos ang mga issue tungkol sa kanya Nung nagkaroon ng interview sa kanya si Tunying, akala ko tapos na lahat. Ay, hindi pa pala. Isa pa, sinasabi nila na si FL or First Lady Lisa daw ang nagpapatakbo or nagdidesisyon sa gobyerno. Ay nako, kaya tinawag nilang kuting ng norte itong si PBBM. Alam niyo mga kababayan, kung totoong si FL Lisa ang nagdedesisyon, sa tingin ko, baka matagal nang natanggal itong si VP Sara bilang DepEd Secretary. Kasi kung selos ang dahilan, baka noon pa, talagang tinanggal na yan. Di ba? Padalabasin ni Attorney Harry Roque na selos na noon pa daw nagkakagusto na or may interest na itong si PBBM dito kay Vice President Sara. Parang napakalabo kahit sinong tumingin Ganun lang naman talaga si PBBM, malambing sa tao. Lalong-lalo na siyempre partner niya yan kasama niya sa Uniteam, kaya nabuo yung Uniteam. Silang dalawang dahilan kung bakit nabuo ang Uniteam. Lagi natin tatandaan mga kababayan, marami ang mga taong gustong umupo at makabalik sa posisyon. Kung kayo po ay nagmo-monitor sa mga gawain ng ating Pangulo, alam niyo, sub-sub sa trabaho ang presidente natin.
Ang pangarap niya ay ang ikagaganda at ikagiginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. Kaya nga sinabi niya, ang pangarap ko ay walang magugutom na Pilipino. Pangarap na pilit binibigyang katuparan ng Pangulo. Pero mahirap mangyari yan kung tayo mismo ay walang pangarap. Kaya kailangan mga kababayan, tayo naman ay magsikap din. Tayo naman ay mangarap. Huwag nating iasa lahat sa gobyerno ang kailangan natin bilang Pilipino. Nagtataka lang talaga ako sa mga supporters ni PRDD. Kung makapagsalita, parang walang mali. Parang walang mali si Duterte para sa kanila. Kahit kaliwat kanan ang pagmumura, natutuwa pa rin sila, pinapalakpakan. Hindi ba? Tandaan ninyo mga kababayan, isa lamang ang pakay ng mga ito. Ang pabagsakin o pababain ang Pangulo. At pag nangyari nga naman, sila na ang uupo. Sino ba ang susunod na uupong presidente pag wala si Marcos? Hindi ba? Yung anak ng dating presidente. At sila atat na makaupo. Pero alam ko, gising na ang mga karamihang Pilipino ngayon. Naniniwala rin ako na hindi magtatagumpay ang may team na balak ng mga anti-Marcos na yan. BBM resign, BBM out. Gustong-gusto nilang sabihin yan. Pero nung dumating itong issue naman patungkol dito sa ating vice presidente na si Sara Duterte na pinapababa, napakarami na pong nagsalita. May mga mayors na rin po, may mga politiko na nagsalita na dapat bumaba na itong si Sara bilang Defense Secretary. Ayan na naman, nagngangaw-ngaw na naman itong mga kampo nila. Yan. Bakit sila lang ba ang may karapatan na magsabing bumaba na si ganito, si ganyan? Tapos ang kanilang mga kalaban walang karapatan. Pag sila ang pinapababa sa pwesto, galit sila. Pero pag sila ang nagsasabing bumaba kayo sa pwesto, tuwan-tuwa sila. At kahit walang magandang kadahilanan, basta kailangan mo lang mag-resign. Ganun ang mga kalaban ng ating pamahalaan ngayon. Ibang klase. Pero alam kong gising na ang karamihan sa mga Pilipino ngayon. Kaya hindi ako naniniwala na magtatagumpay ang may team na balak ng mga kalaban ng ating gobyerno. Kaya hindi ako naniniwala na magtatagumpay ang may team na balak ng mga anti-Marcos at sakim sa kapangyarihan. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi ninyo? Ang inyong saloobin at reaksyon ay mahalaga. Pag-i-comment na lang po. Maraming salamat po sa panonood.